Kumusta po? Magandang araw, mga kapatid na laging sumasabaybay sa ating Punto per Punto YouTube channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Punto per Punto, Reverend Father Darwin Gitcano po. At mag-subscribe kayo dahil marami kayong matutunan sa mga aral ng simbahan kung paano natin sasagutin yung mga katanungan sa iba't ibang mga pananampalataya. Dahil sa pamagitan nito, mga kapatid, ay mapanatili natin ang katotohanan na galing sa ating mga apostoles, galing sa mga apostoles, mga kapatid. Sabi ni Apostol San Pedro, instead, you must worship Christ sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Ito po yung payo niya sa ating lahat, sa akin bilang tagasunod kay Kristo. As Lord of your life, worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope, as a believer, always be ready to explain it. Through thick and thin, keep your heart at attention in adoration before Christ, your Master. So dito, mga kapatid, ina-advisean tayo ni San Pedro na be ready to answer, to explain, to elaborate the beauty, the mystery of our faith. Kaya nga, siguro last Monday, this month, meron tayong market preaching at merong naghahamon sa atin kung matutuloy yon, isang propeta daw na kasamahan ni Brother Archie Anides na nag-anyaya sa atin ng diskusyon. Willing naman tayo kahit saan at kahit anong oras, no? Kung magkasundo lang sa ating pag-uusapan or paksa na ating i-discuss sa ating diskusyon, no? Ako po ay nasiyahan, no? Once a month po, sasama tayo sa mga Catholic Faith Defenders na laging dumidipinsa, laging puno ng sigla at puno ng saya. Yes? Pabuta na kay nag-live ako. So, yan mga kapatid, na sasamahan natin dahil mas mabuti na kahit puno yung schedule natin, meron tayong panahon na sasamahan natin yung mga Catholic Faith Defenders, and then nag-invite din tayo ng mga iba't ibang sekta, lalo-lalo na yung mga pastor, upang magtanong, no? Upang magtanong sa ating talakayan doon sa City Square, sa Tagbilaran City po. Baka ngayong last Monday po. At meron akong isi-share sa inyo ngayon, isang taga, hindi ko lang pangalanan na, basta taga Mayana, Hagna, Bohol, no? Ito po yung testimonya niya. 46 years old, sa babae, from Mayana, Hagna, Bohol. Hinihinalang nausog. Sa tulong ng Panginoon, muling lumusog. Sabi sa kanyang salaysay, ayon sa kanyang salaysay, may mag-iisang taon na raw ang nakalilipas. Galing daw siya noon sa kanilang bukirin. So, pumupunta siya sa kabundukan. May pasan daw siyang mga kalabasa. Nang makasulubong daw niya ang kilalang bangkukulam, kilalang mambabarang, na very, yung dila ay poisonous. Yun ang sabi-sabi ng mga tao, no? At nung nakasalubong niyang taong ito, sa kanilang lugar, ayon sa pagsabi-sabi, ay 3 na daw ang napatay sa babaeng ito na hinahala nilang
ang suspetsa nila ay mangkukulam at mangbabarang. Sinabihan daw siya o pinuna daw siya sa taong ito. Nung nakasalubong niya, na ba't daw, sinabi niya, ba't daw, pasan-pasan ang mga kalabasa. Paano naman niya, maguyudon niya. No? So, tinanong lang siya, ba't daw pinapasan niya yung kalabasa? Buong akala ng babaeng ito, na wala lang iyon. No? Parang wala lang. Dahil yun lang sinasabi niya, bakit mo pinapasan yung kalabasa? Subalit, nang makarating siya sa kanila, nung pagdating niya sa bahay nila, o sa paruroonan niya, bigla na lamang raw siyang nakaramdam ng pananakit. So, bigla lang sumasakit yung katawan niya. Na tila ba may mga karayom na tumutusok sa kanyang liig. May mga tumutusok dito. Parang mga karayom. Pagdating niya sa kanyang bahay. Buknoy. Pagdating niya sa kanyang bahay. At sa pagdating niya sa kanyang bahay, at iba pang parte ng kanyang katawan, hindi lang pala liig ang may tumutusok. Sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. So, hindi niya ma-explain. Bakit may karayom na tumutusok sa liig ko? May tumutusok na mga karayom sa iba't ibang parte. So, hindi niya ma-explain. Wala namang karayom. Wala namang kung nakita na tumutusok. Invisible na needle na tumutusok sa kanyang. Ito po ay palatandaan, ito po ay patunay na merong mga sakit na hindi natural. It is beyond natural po. So, patuloy tayo sa kanyang salaysay. Basahin na natin yung salaysay niya para hindi ko madagdagan. Mas mabuti na basahin natin kusa yung salaysay niya. Hindi naglaon ay may lumala pa ang kanyang iniindang sakit. So, dito, gumagrabe pa yung kanyang karamdaman, mga kapatid. Saan yun? At nagsimula na rin siyang mahilo at magsuka. So, parang na-vertigo na siya. No? At nagsuka. No? Hindi to basta-basta. No? So, nahihilo na siya at sumusuka pa. Isa din siyang manghihilot pala. Kaya sinubukan niyang hilutin ang kanyang sarili. So, nag-self-massage na lang siya sa kanyang sarili. Kaya sinubukan niyang hilutin ang kanyang sarili at baka may diferensya lang na buto sa bandang liig niya. Baka may diferensya lang yung buto bandang liig niya. At kaya naman, or kabuhi na siya, no? Or may acid reflux. Pero wala naman daw siyang nakitang problema. Sinubukan na rin niyang mapakonsulta sa kanilang health center dahil baka may alta presyon siya o kung anumang karamdaman. Pero normal naman din daw siya. At kung ano mang karamdaman, pero normal naman din daw ang lahat. Kaya papasya na lang siyang pumunta sa office natin. So, normal lang. Mahigit na 1 taon na po ito. Yung pakiramdam niya. Grabe, no? May tumutusok sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. During the deliverance prayer at matapos niyang mahaplusan ng holy exercise oil at iba pang sacramentals at tumatanggap din siya ng mga sacrament, ay labis-labis ang pawis ng babaeng ito. During deliverance, breaking the curses, grabe, dumudubli yung pawis niya. Literal, labis-labis ang pawis niya. Ang babaeng ito, kahit pa hindi naman ganoon kainit sa lugar, at matapos ang prayer, nakaramdam siya ng literal na nabunutan ng tinik. Yung mga karayom na nakatusok, nabunot lahat.
nawala na raw ang mag-iisang taon niyang iniindang nanunusok. Isang taon na niya na-experience yung mga tusok sa kanyang liig, sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Grabe, no? So, ito po ay nangyayari sa ating office po. So, sinishare ko sa inyo, baka ganun din ang naramdaman ninyo. So, learn the sacramentals of the church. And this is now the beginning that we can appreciate more the sacramentals of the church and the sacraments of the church, mga kapatid. Patuloy tayo sa kanyang salaysay. Ngayon rin, ang pagkahilo, nawala rin yung pagkahilo niya. Na tigil na din ang pagsuka niya. Grabe, no? Ang ganda-ganda, mga kapatid. Sa salaysay. Hindi ko lang ipangalan yung pangalan niya. Baka marinig ito sa tao na tinutukoy niya. So, taga-Mayanahag na po siya. Ganoon na lamang ang tuwa at pasasalamat niya sa Panginoon. Umuwi ang ginang na ito na matamis ang ngiti sa labi. No? At in-empower natin to go to their priest, receive regularly the sacrament, receive the practice, and receive the sacramentals of the church. Yan po ang malaking tulong. Tunay po mga kapantos na grabe ang himala ng ating Panginoon, kaya pag may karamdaman kayo, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga kaparian. Sacramentals. Dahil hindi lamang ang ating katawan ang kaya niyang palusugin, kundi pati na rin ang ating mga espiritu, at magkonsulta din tayo ng doktor natin, iwasan natin na mapalapit sa mga faith healer, purihin ang ating Panginoong Hesukristo po. So, yan po ang magandang balita ko sa inyo. No? At sana po ay natutuwa kayo. Lubos na nasisihan sa magandang at nagsisimula na po yung ating office sa Healing and Exorcism po sa Durul, Balilihan, Bukol. At Nida Rihas, amen. Good morning, Father Darwin. Watching Ma'am Kabadbaran, Lizelle, Bito. Dami nagko-comment sa atin. Hindi natin mababasa lahat, no? Dahil sa daming nagko-comment po, umabot ng 164 yung comment kahit 12 minutes pa lang tayo nagla-live, no? Si Annie Pereira nanood sa atin. At sa mga nagpadala ng mga stars, si Sister Edita Mejorada. Good morning, Padre. Watching all the way from Nawala. Jennifer Castanya. Nawala din. Vilma Sumudlayon. Nawala din. Idna Itabli. Nanood sa atin. Si Lita Cisneros. Si Ri Tabs. Nanood sa atin. Brother Ray. Aktibong-aktibo sa Jensen po, ng mga Catholic Faith Defenders natin dyan. Paulo Esperanza, Elsie Rigali Bacos, si Tadeo Speo, nanonood sa atin, si Nafi Daguhoy Piater. No, hindi ko mabasa dahil ang daming nagko-comment, mga kapatid. Pasensya na po. At si Lita Palir, si Victor Cuadrasal, si Mila Pansito, Jennifer Castañares, Lori Oberta, magandang umaga sa inyo. Si Jennifer Castañares, si Edie Erika Lee, si Filia Sumudlayon, nanood sa atin, mga kapatid. Si LV Pasakala, so 200 comments po, hindi natin mababasa. Ju Umilko, si Atini Biday Bagay, si Ken Soles nanood sa atin, si Penkai, lagi ito nanood, si Bernadette Oxtro, si John J. Joseph nanood sa atin, at si Alma Balidoy,
So, salamat sa inyong walang humpay at walang sawang pagsubaybay sa ating programa sa Punto per Punto YouTube channel at umabot na tayo ng 140k subscribers po. Grabe, doble yung pumapasok sa taong ito, mga 70,000 ang na-empower natin at laging sumusubaybay araw-araw sa ating programa po. At patuloy lang kayo dahil ang tunay na tupa ni Kristo, tupa ng ating Panginoon ay nakikinig. So ano ang palatandaan na tayo po ay tupa ni Kristo, tupa sa Panginoon, kung tayo ay laging nakikinig. So kung kayo ay laging nakikinig sa programa, Catholic program, sa lahat ng mga Catholic programs, yun po ay patunay. Ano ba yung pinakinggan mo ngayon? Ano ba yung pinanood mo ngayon? No? Yan ang nag-influence. Yan ang nag-form sa iyong spirituality. Kung lagi kang nanonood sa mga malaswa, naging malaswa ka. Lagi kang nanonood sa mga religious na mga aral, maging dahan-dahan babago yung mundo mo. Babago yung mentalidad mo. Dahil pinakinggan mo. Ang yung pinakinggan ay magbago sa iyo. Kung nakinig tayo sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang aral, dahan-dahan po tayo ay mababago. At si Erly, Father, please pray. Nawala. Pasensya na po. From CDO po, Mary Ann. Marisol Gonde, good morning, Father Darwin. Si Mary River, nanood sa atin. At wala na akong oras. Mag-harvest kami ng palay ngayon. Sa pagrating natin doon. But mag-celebrate pa ako ng misa dahil wala akong misa ngayon. Day off po ngayon. So may private mass po ako. So Fight Team Maria at mga Catholic Faith Defenders, salamat sa inyo. Patuloy lang tayo. Let us continue promoting the truth with a humble heart. Fight Team Maria that accept thee with a humble heart. Amen.